healings, signs, wonders, and miracles, Lord, will going to happen, oh God. There will be freedom, there will be deliverance, there will be blessing, there will be an open heaven, oh God. At sa amin naman po na makikinig ng iyong salita, open our spiritual eyes, our ears, our hearts, oh God, that we may fully grasp, Lord, your message, Panginoon, pagkat ang iyong salita, Panginoon, ay angkop, sapat at higit pa sa aming mga pangangailangan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord! Magandang umaga po sa bawat isa. Masaya po ba kayo at nandito kayo? Ikaw mga po katabi nyo. Isang masaya, magandang ngiti, pinagpalang ngiti. Yan. Praise the Lord! Kayo po ngayon ay nasa second service. Ang second service po natin ay inaatinan ng mga taga-Malikapan. Amen. Sino naman ang mga taga-Malibay po dito? Ayan, mga taga-Malibay. Pero usually, ang second service po ay Malikapan. No? So, welcome po sa ating second service. At tayo po ngayon ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Lord. Sino po ang excited na makinig ng salita ng Diyos? Taas ang kamay at ipalakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Tayo po lahat ay excited dahil ang araw ng linggo ay araw ng pagsamba. Amen? Ito po ay araw ng pagsamba. Kaya dapat lagi tayong excited. Yan. Lahat po, sige, upo na po kayo. Hanap po kayo ng inyong pinaka-komportabling upuan. At dito lang kayo titingin sa akin. Ayan. Praise the Lord. Alam niyo po, napakapalad natin. Kasi maraming tao po ngayon abala sa maraming bagay. Lalo na papalapit na ang Pasko. Abalang-abala na sila sa maraming bagay. Pero praise the Lord, dahil tayo po ngayon ay nandito sa ating bahay panambahan para pasalamatan at sambahin ang Panginoon at higit sa lahat para makarinig po tayo ng kanyang napakagandang mga salita. Amen? Praise the Lord. So, ngayon pong umaga, tayo po ay nasa season of revival pa rin. Hindi po mawawala yan. Buong taon ng 2023, tayo po ay nasa season of revival. Sabi dyan sa ating theme, Celebrate Jesus, Celebrate Revival. Sabihin nga po natin basahin po natin ang sabay-sabay. Celebrate Jesus, Celebrate Revival. Praise the Lord. Kung po kayo may mga batang katabi, meron pong mga sa children ministry po natin, dito anak, sa kabilang room, pwede kang pumunta. Yan, meron po tayong children ministry. Ang mga anak niyo po, ayan, si Puput, pwede na siya. Ay lumalaki rin kasabay natin, lumalago spiritually. Paano sila lalago? Ipasok niyo po sa Sunday School. Amen? Hanggang 12 years old, ang mga bata po natin ay nasa Sunday School. Pagdating ng 13, sila po ay KKB na. Mamayang hapon naman po sila, kasabay ng YN, 2:30. Okay po? So ngayon po ay magsisimula na po tayo sa ating second service. Ako po nung sinabi ni Sister Laika na ako yung naka-assign, nag-pray na po ako, Lord, ano po ang gusto niyong pamagat ng aking ituturo ngayong araw na ito. At ito po ang pamagat na ibinigay sa akin ng Panginoon or title, since tayo po ay nasa season of revival pa din. Ang sabi po ng Lord sa akin, revival is a choice. Sabihin nga po natin, revival is a choice. Choice po talaga to eh. Naniniwala po ba kayo na ang revival is a choice? Pwede mong piliin na ma-revive ka, pwedeng hindi. It's a choice. Ano po? Kita ko si sister. Matagal na kita hindi nakita. Welcome. Ayan, siguro nasa Cavite ka, no? Okay.
Praise the Lord. It's a choice. Nasa sayo kung gusto mong maranasan ang revival. Nasa sayo rin kung ayaw mong maranasan. Pero ngayon pong umaga, sino po ang gustong makaranas ng revival mula sa Panginoon? Itaas ang kamay. Tayo pong lahat. Amen? Napakasarap na maka-experience ng revival. Kasi po ito yung bagay na hindi kayang bayaran ng kahit gaano kalaking salapi. Amen? Ang presensya ng Panginoon. Amen? Ang pera madaling ubusin. Ang magagandang bagay naluluma, no? Pero ang maglumagi sa presensya ng Panginoon, ito po yung bagay na parang hindi mo maipaliwanag. Parang bakit ganito? Kapag nasa presensya ka ng Panginoon, kakaiba ang pakiramdam. Hindi kayang tapatan ng kahit gaano kalaking salapi. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Sabi po ng next slide sa aking introduction, do you want to experience more of God's love? Amen? Do you want? Amen. Are you ready to receive revival? Amen. Ready na po tayo. Sabi po, revival starts from within. Naniniwala po ba kayo? Do you agree with me that revival starts from within? Opo. Ang revival ay nagsisimula sa kalooban, sa ating kaloob-looban. Ang sabi, the church needs revival. Naniniwala po ba kayo na ang church nangangailangan ng revival? Amen. But, sabi dito, if individuals don't experience personal revival, there is less impact on our world. Kapag ang church na revive, maganda po iyon. Pero mas maganda pala kapag individual ang naka-experience ng revival. Amen? Gusto po ba nating maranasan ang individual revival or personal revival? Amen. Sabi dyan, ang sabi po ng Philippians 2:13, continue to work out your salvation with fear and trembling. He said, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Kailangan pala pinagtatrabahuhan natin ang kaligtasang natanggap natin mula sa Panginoon. Yun po ang sinasabing revival. Pag ikaw ay naligtas na, hindi pwedeng sitting pretty ka lang. Kasi po, may ginagawa din ang kaaway. So, kailangan ikaw ay, sabi dyan, continue to work out your salvation. Hindi pala pwedeng naligtas na ako, okay na. Kailangan po pala may gagawin tayo. Amen? Bago po tayo magpatuloy, pwede po bang tayo ay umuko at pumikit at hingin lang natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya pong magturo sa ating kalagitnaan. Panginoong Jesus, kami po ay tunay na nagpapasalamat at ngayong araw na ito, malaya po naming maririnig ang iyong mensahe. Marami pong salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng katuruan sa bawat mga anak mong itinatayo sa harapan ito. Ang akin pong panalangin, O Diyos, gamitin mo lamang ang aking buhay, Panginoon, to encourage my brethren in this place. Use this message, O God, to strengthen our faith, to strengthen our spiritual condition. Ikaw lang po, Panginoong Jesus, banal na Espiritu, ang siyang magturo, ang siyang magsalita sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang po ang aming itataas, ikaw lamang po ang aming papupurihan sa lugar na ito. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat in the name of Jesus. Amen! Malakas pang palakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Yung pong malakas na palakpak sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord. So, ang sabi po dyan, ang revival ay nagsisimula from within. No? Sa atin pong personal. No? Personal. Sa pinakamalalim na bahagi ng puso natin, dito po magsisimula
ang revival na mula sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ang sabi po ng next slide, why is revival important to us? Do you believe po that revival is important to you? Amen. Mahalaga po ang revival. Kasi pag hindi tayo nakaranas ng revival, sabi nga nung katuroan ni Sister Janice nung nakaraang ilang linggo, sabi dyan, kailangan yung ating revival, yung revival na naranasan natin, we should keep it aflamed and fueled. Kailangan laging nag-aapoy. Kaya mahalaga na tayo po ay nare-revive araw-araw. Ang revival po ay hindi lang ngayon na-revive ka. Bukas hindi. Sabi ni Sister Dayan, hindi pwedeng on and off ang revival. Dapat continuous, patuloy. Araw-araw hinihingi mo sa Panginoon ang ikaw ay ma-revive. Bakit po? Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen? Dapat lagi tayong revive. Sabi dun sa nabasa ko, hindi naman, pag ikaw ay Kristiyano, hindi nakakatakot ang pagdating ng Panginoon. Bakit? Nakaka-excite kung ikaw ay laging handa. Amen? Nakakatakot pag hindi ka handa. Ikaw lang ang nakakaalam at ang Panginoon kung ikaw ay handa sa kanyang pagdating. Kaya kailangan araw-araw hinihiling natin sa Panginoon na tayo po ay ma-revive. Amen? Praise the Lord. Why is it important to revive? Sabi po dyan, revival is one of the ways to rekindle your fire. Isa ito sa mga daan, sa mga paraan para ma-rekindle, para mag-init na muli, mag-apoy, magningas ang apoy. Kailangan ng revival. No po? It gives you a new breath of life. Kapag po ang revival ay naranasan natin, nagbibigay ng bagong buhay, bagong hininga ng buhay, restores your love for God, and increases your ability to love others. Alam niyo po, pagbabalikan niyo yung unang love niyo sa Lord nung kayo ay na-born again at ikukumpara niyo sa love niyo ngayon sa Lord, may pagkakaiba po ba? Alin po kaya ang mas mainit ang pagmamahal natin? Nung unang-una natin tinanggap si Jesus, hanggang ngayon ba, ganun pa rin ang love natin sa Panginoon? Amen po ba? Ang apoy, kapag hindi yan, alam niyo po nung bata kami, ang kala namin kahoy. Kahoy po. Pag kami pinagluto, nakaharap po kami sa kalan, hanggang di na naluluto yung sinain, hindi po kami umaalis doon. Bakit? Pwedeng masunog. Magtutong ang kanin, mapapalo po kami. Mapapagalitan kami hanggang mapapalo. Kaya hindi po kami umaalis sa harap ng kalan. Kasi kahoy. Pwedeng lumakas, pwedeng mawala. Kaya nire-rekindle, no? Ginagatungan, binabantayan. Ang ating pong salvation, katulad ng sinabi ng Philippians 2:13 kanina, binabantayan. No? Hanggang dumating ang Panginoon, binabantayan. Bakit? Ayaw po nating maiwan tayo pagdating ng Panginoon. Amen? Gusto natin pag dumating ang Panginoon, kasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Yun po ang ating ninanasa. Yun ang ating blessed hope na pag dumating ang Panginoon, kasama tayo. Kaya babantayan natin yung ating kaligtasan. Kaya naman yung sinaing namin, perfect kapag pagkakainin. Hindi malata, hindi maligat. Maligat po sa amin yung matigas no? Hindi tutong. Sakto, ang tutong niya, maputi pa. Kaya po ako napakahusay kong magsaing. Pero ngayon rice cooker na lang, syempre. Saktong-sakto talaga. Pag lumata pa naman, rice cooker na, magagalit na talaga ako niyan. Na po, sakto kung ilan ang takal ng bigas, gano'n din ang takal ng tubig. So sa atin pong buhay Kristiyano, para ma-restore ang ating buhay Kristiyano, dapat lagi nating binabantayan ang ating kaligtasan na tinanggap mula sa Panginoon. Amen! Palakpak po sa Panginoon! Hallelujah!
Ang sabi po ng John 15:5, we must prioritize our time with Christ and ask Him to ignite His power within. Sabi ng John 15:5, I am the vine, sabi ni Jesus, the source of all life. Si Jesus ang pinagmumula ng lahat ng buhay. Ito man ay halaman, ito man ay hayop, ito man ay tao. All kinds of living things. Si Jesus ang source po nito. Ano pa? Nourishment. Siya rin ang nagno-nourish. And strength. Talagang kay Jesus lang tayo lalapit para magkaroon tayo ng revival. Kasi siya ang source of life, source of nourishment, and source of strength. Sabi, if you remain in me, John 15:5, and I in you, sabi ni Jesus, kapag ikaw ay nanatili sa akin, sabi ni Jesus, at ako'y nanatili sa iyo, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Do you agree with me that apart from the Lord, we can do nothing? Amen. Kaya kailangan po natin ng revival sa araw-araw para matapos natin ang finish line with victory. Amen? Kailangan po natin yan. So, ang revival ay isa sa mga kaparaanan para ma-rekindle yung fire, yung love natin sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. So, kung kailangan natin ng personal revival, ano ba ang personal revival? Sabi kanina, ang church kailangan ng revival. Pero mas powerful pala kapag individual ang nakaranas ng revival. So what is personal revival? Sabi po dito, it is an experience that activates a Christian passion and inner drive for God and service. So ang personal revival, it is an experience. Ito ay isang karanasan. Karanasan. Kapag karanasan, nalilimutan mo ba? Di ba hindi po? Hindi eh. Kapag naranasan mo ang isang bagay, parang mahirap malimutan ito. So ito po yung personal revival. Kailan mo naranasang talaga namang nung ikaw ay nagsumamo sa Panginoon, lumuhod, umiyak, hindi mo makakalimutan yun eh. Hindi po ba? Hindi mo makakalimutan na minsan parang pagod ka na, pero nung lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong, parang on the spot ang tulong, hindi mo makakalimutan yun. Yun po yung personal revival. Personal touch ng Panginoon sa puso mo. Amen? Sabi dyan, it restores one to the first love they had for God. Yung first love mo sa Panginoon, nire-restore kapag tayo ay na-revive. Naalala ko po nung ako yung unang na-born again, 4th year high school po ako noon, 16 years old. Napakatagal na po, 56 na po ako ngayon. 16 years old ako na ako na-born again. Alam niyo po, hindi kami napapagod na maglingkod sa Panginoon. Kabataan po kami noon. Gabi-gabi na kaming uuwi galing sa Bible study, galing sa gawain ng Panginoon, practice, pag Sunday, buong Sunday, nasa church. Napakasaya pong maglingkod sa Panginoon. No? Kapag tayo po ay nakaranas ng personal revival, yun yung mararanasan mo. Parang hindi ka napapagod, maghapon ka sa church, pero pag uwi mo, aba, alive na alive ka pa rin. Iba po kasi talaga kapag naglilingkod sa Panginoon. Hindi nasasayang ang oras mo. Amen? Hindi nasasayang ang pagod mo. Lahat ng oras at pagod na ibinigay mo sa Panginoon, laging makabuluhan. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. So, ang personal revival, it is an experience from the Lord. Karanasan to mula sa Panginoon. No? Ano yon? Yung Christian's passion mo. Yung passion mo sa paglilingkod, nire-revive ng Panginoon. Dati, talaga namang ang aga-aga mong pumunta sa church, hindi ka nahuhuli. No? Ngayon kaya, maaga ka pa rin. Amen, maaga pa rin. Dati,
Hindi ka lumalaktaw sa aha mo. Walang laktaw ang iyong daily devotion. Ganon pa rin ba ang iyong daily devotion ngayon? Amen. Kapag may gawain mo sa church, sino po ang umattend ng nights of prayer, nakaraang linggo? Ayan. Praise the Lord. Lagi ka bang excited? Sorry po, ako po hindi nakaka-attend dahil napakalayo po namin. Bulacan pa po kami nila pastor. At si pastor po, syempre, lagi mo ma-attend. Pero kami pong mag-ina ay hindi nakaka-attend dahil sa lalabas po kami ng school, mga alas 6 na po ng gabi. Pag dumating, pumunta pa po kami dito, baka uwian na pagdating namin dito. Pero po, sa spirito kami po ay kasama sa pananalangin at sa pagpa-fasting. Praise the Lord. Ang susunod po, what is personal revival? Experiencing personal revival is vital. Pag sinabing vital, napakahalaga, as it ensures that you remain spiritually relevant. Kaya pala mahalaga ang personal revival. Kasi ito ay nagbibigay ng assurance na ikaw ay nananatiling spiritually relevant. May halaga ang iyong buhay espiritual. No? May kabuluhan. Sabi nga sa turo ni Brother Anthony kanina, kailangan hindi tayo distracted sa mga irrelevant things. Dapat relevant lang, no? Makabuluhan. Makabuluhan ang ginagawa natin sa bawat araw. Kaya naman tayo ay nakakaranas ng personal revival. Sabi, this relevance influences your creativity and productivity. Kapag ang mga ginagawa mo ay makabuluhan, nakakapagbigay ka ng magandang impluensya sa mga tao at nagiging pakinabang ang buhay mo sa Panginoon. Amen po? Kagabi po, pagkatapos kong mag-Bible study kina Nanay Flory, mag-isa na lang po ako naglalakad pa uwi. Dahil si Kuya Elmer at si Ate Ivy ay nauna na po dahil Cavite pa sila uuwi. Pero ang sarap ng pakiramdam. Parang bumalik ako nung 16 years old ako. Sabi ko, ganito yung buhay ko noon, nung bata pa ako, pagkagaling Bible study, uuwi, nag-iisa. Maganda nga lang po dito maglakad kasi sobrang liwanag, daming tao, kahit anong oras, maraming tao, hindi nakakatakot maglakad. Masarap na ginugugol mo yung oras mo sa gawain ng Panginoon. Dahil alam mong may kabuluhan ang oras na ginugol mo sa gawain ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord ng the best na palakpak. Praise the Lord. At kapag po tayo ay kapaki-pakinabang, magbibigay po tayo ng magandang impact sa mga taong nakapaligid sa atin. No? Magtatanong sila, bakit lagi kang masaya? Bakit parang hindi ka nagkakaproblema? O bakit kahit may problema ka, masaya ka pa rin? Ano po yun ang dahilan? Dahil ang buhay mo ay laging revive. Dahil kasama mo lagi ang Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ang sabi po dito, paano ko ba mararanasan, Sister Fe, ang personal revival na sinasabi mo? 4 na bagay lang po ito. Madali lang, no? Una, how to experience personal revival? Sabihin nga po natin, study the Word. Study the Word. Mas malakas po dyan, study the Word. Study the Word. Yan. Kailangan, para maranasan mo ang personal na revival mula sa Panginoon, we have to study the Word of God. No? Itong salita ng Diyos, kailangan ito'y pinag-aaralan natin. Kagabi po, ang topic ko sa Bible study ay Word of God. Ang tinuturo ko po ay Basic Bible Seminar. Word of God na po kami, no? So, tinuro ko sa kanila, ang Biblia binubuo ng 2 sections. Old Testament, New Testament. Ang Old Testament, 39 books. Ang New Testament, 27 books. All in all, 66 books. Mahalaga pong nalalaman ng mga tao sa paligid natin. Okay. So, kaya tayo, para tayo makaranas ng personal revival, kailangan po nating mag-aral ng salita ng Panginoon. Sabi dyan,
If you need personal restoration, the best place to begin is the Word of God. Ang pinakaunang tatakbuhan po natin para tayo magkaroon ng personal restoration is the Word of God. Amen? Kasi dito po, makikita na nating lahat ang katanungan, ang kasagutan sa ating mga katanungan. Amen? Kompleto po ito. Kompleto. Wala ka nang hahanapin pa. Personal revival involves getting more of God's Spirit into you to spur you towards salvation. Kapag po tayo ay nagbabasa ng salita ng Lord, talagang ipinubuhos mo ang lahat mo sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay ganun din. Sabi po ng Psalm 119 verse 105, God's Word is a lamp on our path that guides us. Ito po ang ating guide sa ating mga daraanan. Kapag ang salita ng Diyos ang ating guide sa ating daraanan, sa tingin niyo po ba madadapa pa po kayo? Hindi tayo madadapa. Sa tingin po ba natin, maliligaw pa tayo? Hindi po. So ano po ang ating guide? The Word of God. To experience personal revival, first, study the Word of God. Sabihin nga po natin uli, study the Word of God. Study the Word of God. Okay, so yan po ang unang-una. Una talaga ay mag-aral at pag-aralan ang salita ng Panginoon. Mapalad po tayo, meron po tayong AHA or daily devotion. Sa daily devotion, talagang natututo po tayo dito no? Natututo tayo dito. Ito pala ang turo ng Lord ngayong araw na to. Ito ang panghahawakan ko. Ito ang aking hahawakan sa buong maghapon. Kung ano yung binasa ko ngayon. So, kailangan po talaga na tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pangalawa, pray without ceasing. Sabihin po natin, pray without ceasing. Next, thank you po. Sabi, prayer is communication with God. Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya po pag tayo nananalangin, dapat wala tayong ibang kausap. Ang Lord lang. No? Wala tayong ibang iniisip, kundi nakafocus tayo sa Panginoon pag tayo nananalangin. Nung bata po kasi kami, nananalangin po kami kasama ng lola namin. Yung minememorize na panalangin. Pero ano sinasabi ng matatanda habang nananalangin? Yung sinaing na susunog, patay ng apoy. Di ba minsan mga ganun yung matatanda ba nagpe-pray yun eh? Tapos nangungurot, kinungurot kami pag hindi kami sumasagot. Eh hindi po yun ang totoong panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa banal na Panginoon. Kaya sabi nga, pag tayo nananalangin, dapat nasa isang lugar tayo na walang nakakakita, tayo lang at ang Panginoon para walang distraction. Focus po tayo sa presensya ng Panginoon. Ang sabi diyan, continuous contact with a person or idea influences other areas of your life. Totoo po yun. Kung sino lagi mong kausap, di ba parang nakakatulad ka na niya? Lagi mo siyang kausap eh. Pag ang kausap mo madaldal, kahit tahimik ka, sooner magiging madaldal ka na rin. Kaya kapag po ang Panginoon ang lagi nating kausap, anong ine-expect natin? Napakaganda. Kaya nga minsan yung nananalangin sa jeep, yung amin pong admin officer from San Rafael, napakalayo po nun sa Bukawi. 2 hours ang biyahe niya. San Rafael, Bulacan to Bukawi, Bulacan. Nagpe-pray siya along the way. Siyempre po, sayang yung oras, di ba? Magbabayad siya sa driver. Sabi niya, Lord, bayad po. Nasabi niya na sa driver, Lord, bayad po. Totoo po yun. Kasi nananalangin. Yun ang sinasabing, pray without ceasing. Kesa kung ano-ano ginagawa mo, napakahaba ng biyahe mo, pray. Kapaki-pakinabang manalangin. Dahil minsan, bago tayo pumasok, nagmamadali tayo sa panalangin. O yung napakahaba ng biyahe mo, pray. Ano po? Pag wala ka namang gagawin, pray.
Yun po ang pray without ceasing. Sabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Dahil, sabi dyan, ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Panginoon. Prayer is one of the avenues for Christians to refresh and refuel. Gusto niyo po bang ma-refresh? Ma-refuel? Prayer is the answer. Prayer is the key. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. So, una, nagagawin natin para maranasan natin ang personal revival. Ano po yung una? Study the Word. Pangalawa, yan, may premyo po kay sa akin. Nasasagot niyo ang aking mga tanong. Teacher talaga. Ayan. Sa amin po kasi, no? Sa Bible study ko, sabi ko kahapon, pag nasagot ang aking tanong, may premyo sa susunod na Sabado. Anong gusto niyo? Chocolates ba? Or gamit sa school? Kaya alert na alert sila. Gusto nila ng premyo. Praise the Lord. Pangatlo, paano pa natin mararanasan ang personal na revival mula sa ating Panginoon? Listen to the Holy Spirit. Mahalaga po na tayo nakikinig sa banal na Espiritu. Kasi yan ang iniwan sa atin ng Panginoon nung siya po ay mag-ascend. Nung siya ay umakyat sa langit kasama ng Diyos Ama, hindi niya tayo iniwang nag-iisa. Amen? Hindi niya tayo iniwang hindi natin makakaya. Iniwan niya sa atin ang banal na Espiritu. Jesus Christ promised us a special gift as He prepared to round up His ministry on earth. So, that special gift is the Holy Spirit. And He is the best companion that any Christian could have. The best companion. Kahit napakabait ng best friend mo, wala yan kapag ang companion mo, ang Holy Spirit. Kahit napakabait ng asawa mo, darating ang panahon, magka-clash pa rin kayo. Tao lang yan eh. Si Pastor po, napakabait po niya, hindi po ba? Sabi ng admin officer namin, for the glory of God, nung nagtuturo pa po siya, marami po ang faculty ng JLCF, pero ang pinakamabait daw ay si Pastor. Si Sir Manyo, si Pastor Ricky, napakabait. Pero, nagka-clash pa din kami. Siyempre, hindi lahat ng gusto niya, gusto ko. Hindi lahat ng gusto ko, gusto niya. Minsan ayaw papatalo. Ayaw papatalo ni ako. No? Ako, siyempre. Pero, pag ang Holy Spirit ang companion natin, hindi po tayo mabibigo. Amen! Palakpakan po natin ang banal na Espiritu. Hallelujah! Praise the Lord. He is the best companion that any Christian could have. If you seek revival, then you must rekindle your relationship. Ito po ang ganda. With the Holy Spirit, consciously, intentionally. Kung gusto po pala nating magkaroon ng personal revival, kailangan intentionally ang paghahanap natin sa banal na Espiritu. No? Talagang intentional. Holy Spirit, gusto ko tang maranasan sa araw na ito. Please fill me with more of you. Fill me, Holy Spirit, so that magagawa ko kung ano ang nais mo. Yun po yung pagsisik sa Holy Spirit. Kasi po, napakaganda na ang Holy Spirit ang siyang nagdadirect ng buhay natin. Sabi dyan, the Holy Spirit is our teacher and helper. Masarap na ang teacher mo, ang Holy Spirit. Lahat ng gagawin mo, tinatanong mo, Holy Spirit, tama ba ito? Tama ba itong desisyon ko? Okay ba sa'yo ang desisyon ko? Amen? Mahalaga po yun. Kaya napaka-importante na tayo po ay nakikinig sa Holy Spirit. Ano po yung unang gagawin to experience personal revival? Pangalawa, pangatlo, at ito na po ang pang-apat,
Free yourself of hindrances to revival. There are several things trying to distract us from God's presence these days. Do you agree with me po? Ang daming distractions. Ang dami. Sabi dyan, while we often think that the hindrances to revival are sin, madalas iniisip lang natin, ang nakakahadlang sa revival ay kasalanan. Pero hindi po totoo yun. Hindi lang kasalanan ng distraction. Sabi, we have many other distractions these days. From social media to the widespread use of smartphones and running our businesses. Alam niyo po, pati business, nakakahadlang yan. Minsan, nisip ko, hindi magbubukas ako, sayang naman. Magtitinda ako, sayang naman. Papasok ako, sayang naman. Distraction po yun ang kaaway. Isipin mo na lang lagi ang salita ng Diyos. Sabi ng Lord, remember the Sabbath day and make it holy. Hindi ako magpapasok pag linggo. Maliban na lang po kung talagang kailangan kayong pumasok. Amen? Siyempre, minsan nire-require tayo ng ating mga boss. Pero kung ikaw ang papipiliin, sabi nga, revival is a choice. Choice mo pala eh. Huwag mong pasukan ang araw ng linggo. Dahil ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Sabi nga kanina ni Brother Anthony, dapat hindi tayo nadidistract ng mga irrelevant things. Kung kailangan mong ipaglaban ang araw ng linggo, ipaglaban mo. Kasi ito ay para sa Panginoon. Huwag mo nang isipin ang kikitain mo pag araw ng linggo. Kung ikaw ay nagtitinda. Nung ako po'y bata, nagtitinda po ako sa palengke. For 6 years, ako po ay tindera sa palengke ng Malolos Public Market. Nung na-born again ang auntie at uncle ko, they decided to close the store every Sunday. Arroyo pa po kami umaattend doon, Arroyo High School. Nag-decide sila every Sunday para sa Panginoon. Alam niyo po, dumating ang point at nag-decide din sila huwag magtinda ng alak, sigarilyo. Sa katotohanan po, yun ang pinakamalalakas na tinda. Alak, sigarilyo, at araw ng linggo. Pero po, talagang sinikap nilang sundin ang salita ng Panginoon. Pero po, dumating din ang time na nagsara na rin sila. Siguro dahil mahina na, humina, wala ng alak, wala ng sigarilyo, wala ng linggo. Pero po, ang maganda doon, nagpatuloy sila sa Panginoon. Ngayon po, pareho na po silang nasa langit. Sila po ang dahilan, bakit po ako na-born again. Sila po ang, praise the Lord, palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil hindi po ako nakakapag-aral noon, wala kaming perang pampaaral, kinuha po nila ako. Nagtinda muna ako ng 6 years, bago ako nakatungtong ng high school. At after ng high school, sakalang po ako, nag-stop na naman po ako bago po ako nagkolehiyo. Pero salamat sa Lord, kailangan ng tiyaga para magkaroon ng nilaga. Kahit maraming taon ang binuno bago makatapos, salamat, ako po naman ay nakatapos. Dahil ito ang plano ng Diyos. Amen? Praise the Lord! So, amen, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord, ito na lang po ang susunod. Sabi dyan, to experience personal revival, we need a personal consecration from God. Naaral mo nga ang salita ng Diyos, di ka tumitigil sa pananalangin, lagi mong ini-invite ang Holy Spirit sa buhay mo, pero kailangan pa rin pala ng personal na paglilinis. Amen? Sabi po ng Romans 6:13, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Ito po ang kailangan natin, mga kapatid ko sa Panginoon. Kahit anong bahagi ng katawan mo, wag mong bibigyan
binibigyan ng pagkakataon si Satanas na magamit yan. Piso lang naman. Sobra kasi yung sulit. Tinatamad na ako sabihin sa driver. Kasalanan po yan. Ngayon lang, tinatamad kasi ako talagang magbigay ng tithes. Kasalanan. Do not offer any part of yourself. Yung mata mo, yung tenga mo, yung bibig mo, yung paa mo, yung kamay mo, yung puso mo. Huwag mong hayaan na magamit ng kaaway. Amen? Hayaan po natin, sabi dyan, but rather, offer yourselves to God. Ibigay po natin sa Panginoon lahat ng bahagi ng katawan natin. Kasi sabi dyan, tayo po ay hinango mula sa kamatayan patungo sa isang buhay na walang hanggan. Binili po tayo ng presyo na hindi madaling bayaran. Hindi madaling bayaran. Amen? Presyo, dugo ng Panginoon ang ibinayad sa ating mga kasalanan. Kaya naman sikapin po natin na talagang ang bawat bahagi ng buhay natin ay nagagamit lang para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. 1 Peter 2:9, but you are a chosen people. Do you believe that you are a chosen people? A royal priesthood, a holy nation. God's special possession. Sabihin mo nga po sa sarili mo, I am a special possession of God. Grabe, special possession ka ng Panginoon. A special possession that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Kaya kapag ka parang matutokso kang gumawa ng mali, sabihin mo lagi, ako'y God's possession, a special possession. Hindi ko hahayaan na ako'y muling magkasala dahil binayaran ako ng Panginoon ng hindi simpleng halaga, dugo at buhay niya ang ibinayad niya sa akin. Amen? Kaya paglalabanan ko ang kasalanang ito. Itong mata na to, hindi ko ititingin sa mga bagay na magkakasala ako. Itong tengang ito, hindi ko bibigyan ng pagkakataong makinig sa mga bagay na hindi magbibigay ng kapurihan sa pangalan ng aking Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Dalawang slide na lang po ito. Sabi po dito, Joshua 3:5. Joshua told the people, sabi ni Joshua sa mga tao, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Consecrate. Kaya po pala, para maranasan natin ang personal na revival, kailangan meron din po tayong personal na consecration. Bakit? Sabi ni Joshua, consecrate yourselves today, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Gusto niyo po ba na gumawa ng amazing things ang Lord sa buhay niyo? Amen. Mararanasan lang po natin yan kapag tayo po ay nagpalinis ng totoo sa ating Panginoon. Amen? Napakasarap mabuhay na alam mong check ang buhay mo sa harap ng Panginoon. Amen? Alam mo, wala kang dinadayang tao, wala kang nilolokong tao. Alam mo ginagawa mo ang kalooban ng Lord. Napakasarap mabuhay. At lagi kang excited dumating ang Panginoon. Amen? Sabi po ng 1 Corinthians 6:20, you were bought at a price. Tandaan po natin yan. Therefore, honor God with your bodies. Binayaran ka ng Panginoon. Kaya't parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong katawan, ng iyong buhay, ng lahat ng bahagi ng ating katawan.
Sa conclusion ko po, sabi dyan, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. He is just waiting for us to come near to Him and allow His Holy Spirit to revive us. Ang Diyos po natin, napakamapagmahal. Ano lang ang hinihintay ng Lord? Lumapit po tayo sa Kanya. Amen? Let us draw near to Him and make Him our priority. Ano po? Priority natin lagi ang Panginoon. Mabigyan ang karangalan ng Panginoon so that personal revival will take place in us. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gusto po ba nating maranasan ang personal revival sa oras na ito? Napakabait po ng Panginoon. Hindi niya hinahayaan na tayo ay malungkot. Hindi niya hinahayaan na tayo ay manghina spiritually. Every Sunday, siya po ay nagpiprepare ng mga teachings, ng mga messages na magre-revive at magre-restore sa ating mga spirito. Amen? Sa oras pong ito, kung ikaw po ay nagnanasa, na personal mong maranasan ang pag-revive, ang pag-restore ng Panginoon sa iyong buhay, itaas po natin ang ating kamay. Ituon lang po natin ang ating paningin sa Panginoon habang inaawit po natin ang awiting ito. Jesus, what a wonderful name. What a glorious name. Awesome and powerful name. My Savior, Redeemer and friend. My Lord and my King. To you I will bow down and sing. Pwede po ba natin itaas ang dalawang kamay natin sa Panginoon as we sing this song? In your name, I give glory. Your
Jesus. Like Jesus. Hallelujah. Like Jesus. Hallelujah, Lord, Panginoon. This is the desire of our heart, to give glory to your name, O God. Ito lamang po ang aming naisin, Panginoon, ang mabigyan ng kaluwalhatian, karangalan, kapurihan, ang iyong dakilang pangalan. Tulungan niyo po kami, aming Diyos, dahil hindi naman po namin makakaya kung wala ang pagsama mo. Lord, from this day on, we pray, O God, tulungan niyo po kami na lagi po naming alalahanin ang salvation na pinagkaloob mo po sa amin. At bantayan po namin ang salvation ito. Na lagi po naming alalahanin, binayaran mo po kami ng iyong buhay at dugo. Kaya kami ay nakalaya sa aming dating buhay. Lord, maraming salamat. In your name, there is healing. In your name, there is power. Power to change our lives, O God. Salamat po ng marami. Ikaw lamang po, Panginoon, ang may kakayanan na magbago ng aming buhay, na mag-restore ng aming buhay, at nagpapasalamat po kami ngayong umaga sa iyong mga paalaala sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa. At sino man sa umagang ito, sino man po sa atin, ang dumadalangin ng personal na revival sa Panginoon, manalangin po tayo sa oras na ito. Personal po kayong lumapit sa Panginoon. Tell it to God what is in your heart. Sabihin niyo po sa Panginoon, He is listening right now. Salamat, Panginoon, for the last time. In your name, I give glory. In your name I give glory. In your name I will bow down and sing. There is healing in your name. There is power in your name. No other name like Jesus.
good.